ng kotse ni Danny. Mabilis silang sumakay doon at umalis sa lugar na yon. Ang hindi nila alam, hindi pala isang ibong wakwak na sumusunod sa kanila. Muna tayo sa barko, pare. Medyo malayo dito yun. Sige, huwag muna tayo magpalipas ng gabi. Mayaman na tayo, pare. Yes! Milyonario na ako! Tayong dalawa, pare. Milyonario na tayong dalawa. Pero, nakakalungkot lang dahil wala na si Marvin. Nandun silang lahat nakabitin sa mansyon. Gagawin sila pagkain ng mga aswang. Hindi mo na lang itong bagay na to, pare. Walang dapat makalam kasi lahat tayo nanabot dito. Baka, pre. Hindi rin natin pwedeng sabihin sa iba na halimaw si Manang Celia. Baka ikaw lang sa lahat na kaya niya nagawa yung bagay na yun eh. O dahil sa ginawa natin magnanakaw at basta pagpatay sa kanya. Makalipas ang halos isang oras, nakarating na sila sa bahay ni Biboy. Nandoon pa ang asawa ni Biboy. Nakaagad namang nagbukas sa pintuan. Tuwang-tuwa sila nang makauwi. Lakas mo lahat ng laman ng bag. Lahat na ako limbat natin eh, dapat pantay ang pagkakahati. Oo naman, pare. Basta yung gagawin natin hatilan. Ilabas mo rin ang lahat ng nakuha mo, ha? Sige, ito na. Aba, dami na. Pang-aalahas na ginto, mga kabantang ginto. Oo, napakarami yan. Hindi mo inaasahan yung marami pa na tinatago matandang yun eh. Mga ito ang dahilan kung bakit hindi siya umalis doon. Pinapatay niya ang bahay sa mga ginto na ito. Sige pare, patingin na natin tapos kanya-kanya na tayo ng lakad. Oo naman. Kailangan na rin kasi makalis dito at makabiyahe pa naman nila bago sumigat ang araw. Natinila ng parehas ang lahat ng mga alahas at kagamitan ginto at silat na nakuha nila. Pagkatapos ay inilagay na nila sa kanya-kanyang bag ang kanilang mga kartel. Love, mag-please ka na, taalis tayo dito. Huwag ka na magdala ng maraming damit ha. Hindi na lang tayo bibili sa pupuntahan natin. Oo, mahal. Saglit lang. Sige, kailan mo. Salamat ulit, paring Donnie. Swerte talaga ang pagkikita natin. Oo, talaga swerte, pare. Pero maya-maya lang, natigilan ang dalawa ng makarinig ng malakas na kalabog sa bunga ng bahay ni Biboy. Kasunod doon ang malakas na pag-alulong ng aso. Pare, mukhang yung sunod tayo na aswang. Sabihin ko nga. Pero, paano nangyari yun? Eh, wala na yung wakwak ah. Buhay yung wakwak, pare. Naririnig mo ba yun? Oo, naririnig ko. Humanda ka dahil paparating na ang aswang. Kaya di ba dito? Tulong! Long! Long! Ano nangyari sa kwarto? Buksan ni Biboy ang kanilang kwarto. Nakita niyang wasak ang bintanang salamin na naroon. Mula doon, hinukot ng aswang ang babae at hinapak palabas ng bahay. Tulungan mo ako! Biboy! Tulungan mo ako dito! Huyok ko, bali mo ko. Ibalik mo ang tawa ko. Tara, sundan natin sa lakas, Tiboy. Nang makalabas sila ng bahay, nakita nila na nakasandal sa malaking puno ang asawa ni Biboy. Kaagad itong nilapitan ni Biboy at hinawakan sa balikat. Long! Oh, ayos ka lang ba? Long! Oy, sila kita. Sila kita mag-asamahan. Napupuntahan ko. Long! Long, huwag ka maiwan! Tayo na, Biboy. Patay na ang asawa mo. Dumiklado tayo dito. Kaya kung gusto yung maman para sa asawa ko. Pero ngayon wala na siya. Wala na rin talaga ang buhay ko. Pagkikipagsabayan na ako sa mga aswang. Bahala ka, Biboy. Kung yan na gusto mo. Basta ako tatakas ka. Iniwan ni Danny si Biboy. Bumalik siya sa loob ng bahay at kinuha ang bag niya. Kahit puno ng takot si Biboy, hinanap nito sa bakuran ng aswang na si Manang Celia. Pinaputokan nito ang halimaw ng makita, pero hindi na tinamaan at nagtampo ulit ito sa dilim. Lumabas ka! Harapin mo ako! Labas! Harapin mo ang palo ko!
sinagpang si Biboy. Una nitong talaga ang mga kamay na may hawak ng barel at hindi pinigilan hanggang sa mapunton. Sorry, Tony! Tulong! Hindi ka niyo tutulungan dahil ang mga taong gahaman na kagaya mo takot humarap sa kamatayan. Huwag! Huwag! Kitang-kita ni Danny na nagpagpangay ng halimaw na si Manang Celia ang liig ni Biboy. Pagkatapos ay ginamit ang matapalas na ko para wasakin ang dibdib nito. Kahit natatakot, muling nagbalik sa loob ng bahay si Danny. Kinuha na rin niya ang bagong Biboy. Isinakay sa kotse at mabilis na umalis. Sinamantala niya nila napapa ni Manang Celia si Biboy. Hindi mo ko matatakasan, Haman! Mabilis na pinatakbo ni Danny ang kanyang kotse. Nakita pa niya mula sa side mirror ng kanyang sasakyan na hinabol siya ni Manang Celia. Kaya naman, itinodo na ni Danny ang diin sa silinyador ng sasakyan niya. Panay ang kanyang anglo para lalong bumili ang sasakyan. Pero nakikita niyang nakakahabol pa rin ang aswang. Mapapagod ka rin, halimaw. Hindi ko na ako makakutan. Sige, habol pa. Habol pa. Mayaman na ako. Sa akin ang lahat ng halaasang ito. Pazigzag pang binilisan ni Danny ang takbo ng kanyang kotse hanggang sa hindi na niya makita sa side mirror ang aswang. Isa lang ang nasa isipan niya. Wala na ang aswang. Hindi na siya nasundan. Pero hindi nagtagal. Naramdaman niya may kumalabog sa ilalim ng kotse. Ano? Puisit! Naubos yung gas ko. Pinutas pala na aswang yung tangke na gasolina ko. Anak ng puta! Makalipas pa ang ilang sandali, kusa lang tumigil ang kotse ni Danny. Wala na yung gasolina. Kaya bumaba siya at nagmamadaling tumakbo. Wala na din kasing bala ang dala ng baril. Hanggang sa makarating siya sa bahay nila Emily at kaagad na tumawag. Evelyn! Tulungan mo ako! Bakit? Danny! Ano problema? May halimaw na mahabol sa akin dahil sa lumang mansyon. Gusto niya ang patayin. Napatay niya na yung mga kasama ko. Ano? Ano bang ginawa niyo? Nagsakaw kami ng mga halagang gamit sa mansyon. Gusto naman, Danny. Ba't ka ba nagkakaganyan? Yan ba ang alam mong paraan para umasin ko? Oo, Evelyn. Mamaya mo na pangaralan. Itago mo muna ako. Kung bakit naman kasi ang tigil sa puli niyo? Ginawalan ko na kayo, isinod na pa rin ang gusto niyo. Sa sobrang takot hindi na nakagalaw si Emily sa kanyang kinat. Gustong sumigaw ni Emily para humingi ng tulong. Sinanood ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Maawa ka sa akin, halimaw. Tulungan mo ako. Evelyn! Tulungan mo ako! Ang mga sakin na kagaya mo, walang karapatang mabuhay sa mundo. Kung hindi kita pipiliin ngayon, marami pang tao ang gagawin ng masama. Wag! Wag! Matapos nalapatin si Danny ay tumingin kay Emily. Unti-unti ay nawala ang galit sa mukha na tila ba nakilala kung sino ang kaharap. Kaya naman umalis na lamang ito at naglakad-palayo habang daladala ang bangkay ni Danny. Sa di kalayuan ay isang nakabalik sa piling na ano, naging si Manang Celia. Muli itong lulimang kay Emily sabay ng ngiti at sumenyas na inilagay ang dalawang sa bibig. Ibig sabihin, huwag itong maingay. Napaiyak na lamang sa takot si Emily at tumango sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal na si Marlon at Emily at napagdesisyon ng nilang umalis sa lugar na yon. Gamit ang bigay ni Manang Celia sa kapagtayo ng negosyo ang mag-asawa. Pabait man ang nangyari, hindi pa rin maiwasang paminsan-minsan isipin ng mag-asawa ang kanilang namalatang kaibigan na nag-iwan din sa kanila ng isang aral na ang kasamaan may kaakibat na kapahamakan at ang kabutihan may kasamang pagpapala.